Nung nangyari po nung panahon ng Yolanda, ang Mahusay Beach po ay wash out, totally damaged po lahat. Naghirap yung puso ko, sabi ko, wala nang bahay kahit isa na natira. Ano ba itong nangyari sa amin? Sobra-sobra naman ito na pinsala sa nangyari sa amin dito sa Mahusay. Hirap na hirap kami mabigyan ng relief. Tinatanong namin sa sarili namin, biktima rin kami ng Yolanda. Pero bakit lahat ng ibinibigay, ino-hold ng barangay? Halimbawa, yung Australia, bibigyan kami sana ng shelter kit. Nung dumating sa amin, kumot. Hindi nga kumot yung pangangailangan namin. Bahay. Hanggang sa dumating yung UNHCR, nagbigay sa amin ng tent. Doon nakipag-agawan na talaga kami ng tent. Pero after that, ilang buwan lang, nung naluma na yung tent, wala na, hindi na kami pinapansin kasi no-build zone na. Pero ayaw pa rin namin umalis dito, nanatili pa rin kami sa tent. Hindi kasi basta-basta lang bahay ang dapat ibigay. Kaya nang sinasabi ng mga nandun na, anin mo yung magandang bahay kung wala namang mga basic services. Yung kuryente, tubig, walang malinis na tubig. Sabi nga nila, yung bunkhouse, yun ang magiging daan papuntang permanent housing. Bakit tinanong ba nila yung mga tao? Gaya sa amin dito, saang parte ng paglilipatan sa amin? Baka malayo sa pinagtatrabahuan namin. Totoo nga ang nangyari. Malayo nga, nasa norte. Sabi nga, hindi po yung Typhoon Yolanda na yung naging kalaban namin dito, kundi yung lokal na gobyerno. Una, na-display sila ni Yolanda. Sinira ni Yolanda yung kanilang bahay. Tapos, mag-i-implement ka ng isang ganitong polisiya. At itong polisiyang ito, naging hadlang din ito para sa ibang organisasyon na tumulong doon sa mga nakatira sa no-build zone. Kasi makakaibat nitong polisiyang ito na kapag ikaw ay nakatira sa isang no-build zone area, walang tulong na makakarating sa'yo. So napakasakit bilang isang survivor, di ba? Nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng trabaho. Halos ikaw mismo agaw buhay ka ng mga panahon ni Yolanda. Then after Yolanda, pipigilan kang makabangon muli. So ramdam mo yung sakit na dala nitong issue ni Yolanda. Talagang tinarget namin na tulungan yung nasa no-build zone. Unang-unang araw pa lang na nandito kami, nakita namin yung need para sa organizing. Pero ako, nahirapan akong isipin kung paano magsisimula eh. Kasi yung mga tao dito, pagka may relief, takbuhan, ganyan. Ang hirap talagang ipakilala sa mga tao na dapat magkaisa sila at dapat pangmatagalan yung kanilang iniisip, hindi yung relief lang. Although, magandang estratehiya yun na may relief distribution. Binabalance mo na dapat tumayo sila sa sarili nilang paa, hindi habang buhay. Nandito ang mga NGO, INGO na tutulong sa kanila. May isang pumunta dito, isang babae. May dala-dala siyang Mama Mary. Binigay sa amin, magdasal lang kami. Nagdasal kami. Kinabukasan, dumating ang isang UPA. Walang dalang relief, kundi organizing. Paano ka maniniwala doon? Wala nga silang dala, organizing lang. Pero bakit kami nagbuklod-buklod? Bakit kami nagkaisa? Tinuruan muna kami ng UPA kung ano ang UDHAP.
Urban Development Housing Act, anong mga karapatan ng mga mahihirap. Yung mga gustong lumipat, pwede lumipat. Yung mga ayaw muna, sabihin later muna, okay rin naman. Nawala yung no-build zone. Nagbayanihan kami lahat. Lahat dito, yung mga debris dito, lininis namin lahat yan. Dahil sa pinayagan kami na magmowa. Pero nung magkaroon na ng transitional, nakakatulog ka na ng mahimbing. Hindi gaya dun sa tent na pag umuulan, tutulo, papasok yung tubig dun sa loob. Hindi gaya dito, okay na sa amin. May tubig na kami. May kuryente kami. Nag-mobilize din kami papuntang Lieco. Nakuha rin namin. Basta sama-sama may makukuha. Yun lang ang advantage ng organisadong komunidad. Masarap pakinggan na alam nila yung mga batas na yon, na alam na ka lang mga karapatan. I-present yung issue nila at the same time, magpipresent din ng possible solution. At mas maganda kung yung mga tao may collective action para makuha nila yung kung ano yung desire nila for the community. Naniniwala kami na ang epektibong pagtugon ay pagtugon kasama ang mga local partners. Sila ang nagpaplano, sila ang nag-i-implement. Therefore, napakahalaga ng papel ng mga local responders. Okay, so sige, maupay nga kulo. So yan na, at hinakitahit aton, ikaduha ka adlaw aton CBDRR in training. Diba? Ano aton CBDRR in? Community-based management. Okay. Once organize na yung community, eto na, yan papasok na yung mga program sa livelihoods, sa DRR, yan. After Urban Development Housing Act, yung NUDHA, sinundan nila ng DRR. Force evacuation na, signal number 3. May DRR committee kami. Evacuation committee, may transportation committee, may health committee, may communication committee. Basta lahat kompleto. Kaya nung magbagyo Ruby, 2 days pa lang, wala na kayong makikitang tao dito. Sama-sama nang pupunta doon sa evacuation. Katulong ang UPA. Maraming tinuro sa amin yung UPA. Tinitrain kami ng UPA sa gardening. Kasi isa itong alternatibong hanap buhay na madadala namin doon sa permanenteng pabahay namin. Livestock, ganun din yung pag-aalaga ng mga hayop, tinuturuan din kami. Magtitikay kita atong pag-savings para kita makapiro. Lalong-lalo na ngayon yung savings namin. Ang laki ng tulong ng Bayanihan Savings. Dati, nangungutang ako sa iba noon. Pero ngayon, saan ako nangungutang? Sa savings. Doon sa savings, malaki din ang naitutulong in case may mga emergency. May social fund kami na binibigay. May pabahay din kami nasa Pope Francis Village. Makikita nyo kami pansamantalan nandito, pero darating ang panahon, malilipat din kami doon sa permanenteng pabahay. At doon ang tinatawag ng pabahay ng Pope Francis Village na model community. Pag naalala ko talaga yung kanilang mga pinagdaanan, no? Yung buhat sa simula, talagang lugbok na lugbok. Tapos ngayon, marinig mo yung mga pasasalamat nila, no? Hindi lang dahil sa mga material na bagay na natanggap nila, kundi sa mga natutunan nila sa buhay. Yung mga bagong kaalaman na binigay natin, yung lakas ng loob. Magandang indikasyon yun na natuto talaga sila. Nagpunta lang kami dito, magra-rapid assessment. Hindi namin talaga nakita sa sarili namin na up to permanent housing, mangyayari yun. Nakakatuwa silang tingnan, yung kanilang livelihood, gumagana, may savings sila, yung enterprise nila, handa sila pag may disaster, resilient sila. Yun yung vision namin sa kanila, yun yung pinaka-wish namin sa kanila. Pag-isipin natin ano ba ang buod ng community organizing.
ang community organizing ay isang approach, isang paraan na naniniwala na ang mga tao ay may dignidad at may karapatan at ang pag-oorganisa at para sila ay makapagsama-sama ang siyang pinakamahusay na paraan para mas lalo nilang makamit ang kanilang karapatan. Magandang paalala parati sa ating mga nasa development work na ang sentro talaga ng ating trabaho ay ang mga tao at komunidad. Malaking inspirasyon yung pagiging matapang ng UPA. Matapang silang manindigan para sa mga komunidad na katrabaho nila. Matapang silang tumanggap ng trabaho kahit hindi nila gaano pang alam yon, pero basta nakita nila na yan ay pangangailangan sa komunidad, inaaral nila at matapang nilang ginagawa yon, walang pag-aalinlangan. Inspirasyon yon para sa ating lahat na kahit anong bagong mangyari, kahit anong bagong problema na hindi natin alam, basta't ginagabayan tayo ng ano ang pangangailangan ng komunidad, dapat handa tayong tumugon. Nagpapasalamat kami sa Christian Aid at saka sa UPA. Madami na, sobra-sobra na yung naibahagi ng UPA sa amin. Empower na kasi ako. Siguro madadala ko na ito sa sa ibang panahon. Kung may problema man ang isang komunidad, pwede kang makatulong doon. Pag wala na yung UPA dito sa Tacloban, siyempre hindi naman pwede silang manatili dito sa Tacloban. We can stand na.